At ito na nga yung binuo nating LiPo4 battery mga kasolar. At dinugtungan ko yung wire ng touchscreen panel nito dahil nga maiksi lang yung wire na kasama nito. At ayaw ko rin namang ikabit sa mismong box ng battery yung touchscreen panel. Kaya pwede mo na siyang ilagay malapit sa solar charge controller. Sa video natin ngayon mga kasolar ay gagawa ako ng lagayan para dito sa touchscreen panel nitong Dali Smart BMS. Dito ko siya ilalagay sa box na ito dahil saktong-sakto yung sukat niya. At ito yung extension wire na ginawa ko. Bali mahigit 1 metro ang haba nito. Bali nilagyan ko ng cable gland dito sa pasukan ng wire para mas magandang tingnan. At bumili lang ako ng isang additional na connector. Nandyan sa screen yung pangalan ng connector na ito. Dahil maiksi lang kasi yung original na connector na kasama nitong touchscreen panel niya. Bali ay 4 na wire lang siya. Yung sa power supply na positive at negative. At yung 2 pulang wire para sa data communication. Separate siya ng port slot doon sa BMS. At ito nga ginaya lang natin ang position ng wire dito sa original na connector niya. Kahit magkaiba ang kulay ng wire sa data communication ay wala namang problema. Basta tama ang position nito. Then isinolder ko lang yung dugtungan nito at nilagyan ng shrink tube. At yung sa kabilang dulo naman ng wire ay gagamitan ko ng ganitong konektor. Nandyan po sa screen yung pangalan nito. Ipuposition ko lang din yung wire nito katulad doon sa position ng konektor sa touchscreen panel. Maganda kasi ito dahil meron siyang screw. Madali lang siyang ikabit at tanggalin. Tapos itong female connector naman ay doon sa battery box. Bubutasan lang natin para maipasok ito. At ito na yung battery na binuo natin sa nakaraang video. Nilagyan ko rin ng foam sa magkabilang side para hindi siya gumalaw. Hindi pa nga lang ako tapos sa pag-charge at discharge dito. Yung cell number 2 kasi ay medyo nagkakaproblema. At install natin itong connector para maiwiring na natin. Bali uunahin ko muna yung sa power supply niya, yung positive at negative, at puputulin ko na rin doon sa mismong konektor. Tapos ay isosolder na rin para hindi maghiwa-hiwala yung strand ng wire nito. Then saka natin siya ikakabit. Temporary ko lang muna na ikinabit yung wire doon sa kabilang side para makita ko yung kulay ng wire na papunta dun sa touchscreen panel. Para sigurado na hindi magkamali ng koneksyon. Dahil siguradong sunog ito pag nagkataon.
Sunod naman ay yung sa data communication cable. Nakahiwalay siya ng port dito sa BMS. Medyo nakakalito lang kasi pareho siya ng kulay. Buti na lang at dadalawa lang ito. Inisa-isa ko na lang ng pagputol at tinrace ng mabuti yung connection nito. At hindi ko rin muna ito isinaksak sa port ng BMS dahil activated na yung BMS natin. Baka magkaproblema pa habang nagpuputol at nagsosolder tayo. Kailangan lang talaga ng presence of mind sa ganitong DIY. Dahil isang pagkakamali mo lang ay siguradong sira or sunog ang mga pyesa mo. Napakamahal pa naman, mapapagastos ka talaga. Yan, tapos na. I-cable tie na rin natin para hindi naman parang pansit ang wiring natin. Then i-connect na natin dito sa port ng BMS. At i-fix na rin natin sa box itong touchscreen panel. Yan, unang try mga kasolar. Wala sanang masunog. Okay, ayos. Gumagana naman ng maayos. Okay din pati yung touch sensor niya. So, success ang DIY natin. At yan, pwede mo na siyang ilagay or install sa katabi ng solar charge controller or kung saan man gustong ilagay.